bago matapos po ang Women's Month, may isang nanay na magpapatunay na hindi hadlang ang edad para sa pangarap. Dahil po para sa kanya, ang pag-aaral walang deadline. Dear Dimples, ako po si Mary Jane Rivera, 53 years old at kasalukuyang isang third-year college student. Muli po akong nagpursiging mag-aral dahil matagal ko ng pangarap ang makapagtapos ng kolehiyo, lalo na sa kursong Bachelor of Physical Education. Hindi man naging madali ang aking naging landas, pinili kong bumalik sa eskwela upang tuparin ang pangarap na minsan ko nang isinantabi. Lubos po akong naniniwala na walang edad ang pangarap at hanggat may pagkakataon, patuloy akong lalaban para dito. Gumagalang, Mary Jane Rivera. Isa pong nanay, asawa at ngayon isang third-year college student sa kursong Bachelor of Physical Education. Please welcome on Good Morning Kapatid, Nanay Mary Jane. Good morning po, kapatid. Good morning, ma'am. Good morning po, Ma'am Dimples. Ma'am, I'm so happy at ikaw ay naririto ngayon para makapag-inspire ng marami pong mga kapatid nating nanonood ngayon na maaaring naiisip nila, baka late na para ako'y bumalik sa eskwela. Mami Mary Jane, eto na. Kayo po ay una taga saan para mabati natin ating mga kapatid doon? Okay po, ako po ay taga Santolan, Pasig City. Ayun, taga Santolan. Napakalapit niyan dito, no? Opo. Nako, alam mo, Mami, ako excited na ako makausap. Kasi simulan na natin, bakit naisantabi mo yung pag-aaral mo noon at ano yung nag-udyok sa'yo na muling mag-aral? Naisantabi ko yung pag-aaral ko noon, dala ng kahirapan, kasi 12 kami magkakapatid. Wow, pang-ilan po kayo? Pangpito ako sa... So, middle child, ika nga. Opo. So, pero ganun pa man po, kahit na hindi ko na ipagpatuloy, ay nung kabataan ko, hindi huminto yung pangarap ko na kung magkaroon man po ako ng pagkakataon, kahit na anong edad na ako, ay ipagpapatuloy ko ito. Oo, kasi 53 eh. Tama po Opo, ba? 53. Kaka-53 lang or... Nung last September pa. September. Opo. So this year, 54 na tayo, 54 na Mami, po. no? Ano yung pakiramdam nung unang araw na pumasok ka, tapos nakita mo yung mga kaklase mo? Or ano yung pakiramdam nung nakita ka nila? Excited ka ba? Para bang feeling mo, oh, teka, tingnan ko nga kung ano reaction nila sa akin. Opo. Naghalo yung kaba, yung excitement mo. Siyempre, kasi pangarap ko yung talagang makapag-aral ako lalo yung sa yung kolehiyo. Parang ang sarap na, eto na, pumasok na ako dito sa school na gusto ko, na pinapangarap ko. Nung nasa room na po kami, nasa classroom na, siyempre, unti-unti pumapasok na yung mga classmates ko. Panatag naman yung isip ko, pero sila yung nagulat sa akin kasi hindi nila akalain na may nanay silang kaklase. Yes. Hindi naman po ako nahirapan sa mga klase ko kasi unang pagkikita pa lang po namin, naging mabait na po sila sa akin. Parang ikaw na yung instant mommy nila sa classroom, ano? Opo, parang At kayo po ay nag-aaral sa Rizal Technological University, Philippines. Saan po ito? Sa Boni. Oo. Boni, Mandaluyong Ay, hello po. sa kanila. Hi ka sa kanila, ma'am. Hello po. Oo. Hello po. At sino-sino naman po, ano yung nagbibigay sa inyo ng motibasyon at inspirasyon para pagbutihin ang inyong pag-aaral? Kasi di ba, usually kapag ikaw ay bata, ine-expect nila na nag-aaral ka, eto sa edad na to, eto yung kolehiyo mo, matatapos ka at this age. Pero sa inyo po, dahil kakaiba yung inyong karanasan, ano yung mga nagpo-push sa inyo? Kasi minsan, di ba, pag medyo tumatanda na tayo, kahit ako po, iniisip ko, ano pa bang magbibigay sa akin ng motivation para makakuha ng makatapos ng kolehiyo? Sa inyo po, ano yun? Or sino yun? Ako po kasi kasi may mga anak na ako. Ilan po ang anak nila? 6 po. 6! Opo. Wow! Buti hindi naging 12, no, ma'am? Kasi parang, kumbaga hinati mo na lang, ma'am, no? Kasi 12 kayo, tapos 6. Ano pong mga pangalan ng inyo pong mga anak? Panganay ko po is si Janine, Janine, Jonathan, Jonathan, Jessica, Joshua, John Paul, and James Lawrence. Ma'am, congrats po. Naalala nyo mga pangalan ng inyong anak. Dahil sa akin, 3 lang napapagmali-mali ko. Paano nyo po pinaghahati ang oras ninyo? Kasi 6 po ang inyong anak. Kayo po ay isang asawa. Tindera tuwing umaga. Aktibo din sa mga iba't ibang activities, no? Oo. Sa mga gawaing simbahan, tuwing linggo. At ano po yung mga struggles nyo or challenges nyo as a student? Unang-una doon sa tanong na paano ko to nagagampanan, ang isang ko doon is time management po.
Siguro ko gabi pa lang kasi parang nakalista na sa isip ko yung mga dapat kong gawin. So, ang pag-aaral ko talaga, nung nag-decide na ako na magbalik sa pag-aaral, talagang ito na yung panahon na parang okay naman na yung mga anak ko. Na kaya naman po na nila, na kahit na nag-aaral ako, kaya na nilang mag-asikaso din sa bahay. And then, sa pagtitinda naman, pag wala akong pasok, doon ako tumutulong sa pagtitinda. At syempre, yung Sunday, church day yun pahinga naman talaga yun. So, binibigay ko talaga yung oras ko para sa Panginoon na hindi ko dapat yun kaligtaan. That's Kasi siya right. naman po talaga yung dahilan, ang Panginoon, kung bakit nagagawa ko yung mga bagay na ginagawa ko sa pang-araw-araw. Totoo po yan. Ako po'y naniniwala. Saktong-sakto rin ang inyong mensahe kasi ngayon ay Semana Santa. No? Opo. Ito ay mga panahon na may pinaalala sa atin ng Panginoon na siya talaga ang Yes ating po. kinakapitan Yes sa lahat po. ng bagay. Okay, ano naman po ang inyong mensahe sa mga kapatid po natin at mga nanay na kagaya po ninyo na nangangarap pa rin na tuparin ang kanilang mga naisantabing mga pangarap? Sa mga nanay na katulad ko na nangangarap na magbalik aral at tuparin ang kanilang pangarap, wag po silang matakot na sumubok. Hindi hadlang ang edad para tuparin ang pangarap. Hindi madali maging nanay, pagsabayin yung pag-aaral, at the same time, maghahanap buhay para sa pamilya. Pero kasi kung may pangarap ka, kung may gusto ka sa buhay, hindi ito magiging hadlang para magawa mo yung mga bagay na gusto mo, lalo na ang tuparin ang pag-aaral mo. Ang ganda ng sinabi niyo, ma'am. Talagang tunay na nakakabilib. Alam niyo po, ako din kasi ay naisantabi ko ang aking pagkokolehiyo dahil ako ay nagpamilya at nagpaaral ng mga kapatid. Pero dahil okay na po sila, parang pwede na rin siguro ako magsimula. At dahil po nandito kayo ngayon, it is a sign. Pwede po. It's a sign na inspire po ninyo ako. Ma'am, maraming salamat, Nanay Mary Jane. Nanay Mary Jane, baka meron kang social media accounts o kaya may mga gusto po kayong pasalamatan at batiin. Ito na po ang pagkakataon. Okay po. Gusto kong magpasalamat una-una po sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng kalakasan at syempre sa opportunity. Kasi hindi naman po natin talaga magagawa ang lahat kung hindi dahil sa kanyang kalooban. Sa RTU, gusto ko magpasalamat sa pagbubukas nila ng pintuan sa mga katulad ko kasi ng mga nanay na nagkaroon po sila ng programa na bridging program. Kasi doon po ako nag-start bridging program and then bago ako nagtuloy ng college. Maraming salamat sa kanila. Sa family ko, of course, sa mga anak ko, sa pagiging supportive po nila, na sa halip na i-discourage nila ako ay sila pa po ang nagpupush para ipagpatuloy ko yung aking pag-aaral sa nanay ko na ngayon nanonood po siya, binabati ko rin siya. Salamat sa kanyang mga advice sa akin na kung ano man po yung gusto ko sa buhay ay hanggat may panahon ay ipagpatuloy ko at gawin ko. Sa mga kapatid ko rin na laging nandiyan, yun po, maraming salamat po sa kanila. Ay, naku, tunay ngang your cup overflows, ma'am. Totoo, no? Punong-puno ang inyong kaba ng pagmamahal, ng blessing. Congratulations po in advance. At sana kapag kayo ay nag-graduate na, bumalik po kayo dito, no? Opo. Huwag niyo po kaming kakalimutan, Ma'am Mary Jane. Maraming salamat po. At sa mga kapatid po natin, kung gusto niyo mag-share ng inyong pong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page ng Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.